Belinda's POV. Abala ko sa pagpupunas ng mga furniture, nalapitan ako ni Aling Maring. Walang pasok sa school, kaya naman tumutulong ako sa paglilinis ng mansyon. Belinda, pumunta ka muna sa kwarto na senyorito. Ikaw na muna maglinis doon. Walang katulong na katoka doon. Umuwi ng probinsya niya, may emergency daw. Wika nito. Po? Ako po? Gulat na tanong ko dito. Bakit? May iba pa bang Belinda dito? Inis na sagot ni Aling Maring. Pasensya na po Sige po, pupunta na ako. Ayusin mo trabaho Masalan sa senyorito. Ayaw noon ng barubal na trabaho. Pahabol pa na wika nito na umpisahan ko ng umakyat ng hagdan. Opo, sagot ko na lang. Pagdating sa tapat ng kwarto ni senyorito, bahagya akong kinalma ang aking sarili. Heto na naman kasi ang lintik kong puso. Iba na naman ang tibok. Parang kinakabahan na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa'y mahina akong kumadok sa pinto. Walang sumasagot kaya sinubukan kong pihitin ang seradura. Sakto naman at bukas pala ito kaya pumasok na ako. Inikot ko munang paningin ko sa kabuuan ng kwarto at nang mapagtanto ko na walang tao, nagumpisa na ako maglinis. Abala ko sa aking ginagawa. Nang walang ano-ano ay bumukas ang pinto ng banyo. Niluwa dito sa senyorito. Nakatapis lang ng tuwalya. Nagulat ito na makita ako at nagulat kaming pareho nang biglang nalaglag ang tuwalya nito. Agad ng laking aking mga mata. Nataranta ako. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Tatakpan ko ba ang makasalanan kong mata na naglalakbay sa kabuuan ni senyorito? O tatalikod na lang muna para lumabas ng kwarto? Pasensya na po. Akala ko po walang tao. Wika ako na may masmasan sabay talikod dito. Gosh, hindi na virgin ang aking mga mata. Kitang-kita ko talaga. Grabe. No worries, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Wika nito na parang wala lang dito nangyari kanina lang. Bahagya naman ako napakurap-kurap. Diyos ko, totoo ba yung nakita ko? Ang laki na anaconda niya. Nakakatakot. Sa isip-isip ko. Labas na po muna ako, senyorito. Babalik na lang po ko mamaya na konti. Nahiya akong wika dito. It's okay. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Huwag ka na mailang sa akin. Narinig kong wika nito. Bakit? First time mo bang makakita ng hubad na katawan ng lalaki? Dagdag na wika pa nito. Agad naman ako napamulagat sa sinabi nito. Naramdaman ko na lang na lumapit to sa likod ko at marahang hinawakan ng aking balikat. Naguuna na naman sa pagririgo doon ang puso ko sa sobrang kaba. Walang ano-ano ay umikot ito sa harap ko. Nakatapis na ulit ang tuwalya dito. Pero lalong nablangkong isip ko nang maamoy kong kanyang sabon na ginamit. Tinitigan ako nito ng may ngiti sa labi. Alam kong pulang-pula ng aking mukha sa hindi maipaliwanag na nararamdaman na tiya. Ikaw ba naman na makakita ng buhay na anaconda? Ewan ko lang kung anong mararamdaman mo. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na nilapit itong mukha sa aking mukha. Naaamoy kong mabango nitong hininga na humampas sa aking pisngi. Para ako nasa alapaap. Maya-maya pa'y dumampi ang malambot nitong labi sa aking mga labi. Gosh, ang first kiss ko. Ito na ba yun? Naguguluhan kong tanong sa aking sarili. Nakatikom lang ang aking bibig. Hindi ko alam kung anong gagawin. Natataranta ang kalooban ko. Walang ano ni bumulong ito sa akin. Ibuka mo yung bibig mo. I want to taste how sweet your lips, honey. Bahagya namang napaawang labi ko sa sinabi nito. Naramdaman ko na lang na bigla nitong pinasok ang dila sa aking bibig. Namilog ang aking mga mata sa ginawa nito. Hindi ako makagalaw. Biglang uminit ang aking katawan at marahan akong napakapit sa balikat na senyorito. Para kasing nawalan ako ng lakas, nanghinang aking tuhod. Kiss me back, honey. Narinig kong wika nito na sandali nitong binitawan ang aking mga labi. Ha? Hindi ko po alam kung paano, senyorito. Nauutal kong sagot dito. Bahagya naman tong ngumiti. Gayahin mo lang yung ginawa ko. Sabi nito sabay lapat ulit ng labi nito sa labi ko. Dahil masunurin ako, sinunod kong utos ni senyorito. Bahagya akong tumugon sa halik nito. Bahagya naman itong napaungol sa aking ginawa. Yeah, like that. Honey, ang bilis mong matuto.
Wika nito na maghiwalay ang aming mga labi para lumanghap ng hangin. May ngiti sa mga labi nito habang tinititigan ako. Hindi naman ako makatingin ng diretso dito dahil sa hiya. Naramdaman ko pa na bahagyang nangapal ang aking mga labi dahil sa tagal ng halikan namin. Aalis na sana ako nang bigla nitong hawakan ng aking mga kamay. Nagulat ulit ako nang muli nitong angkinin ang aking mga labi. Dahil may nakatago akong kalandian ay agad naman akong tumugon. Nakaka-addict din kasi ang halik ni Senyorito. Walang ano-ano'y naramdaman ko na hinila ako nito papunta sa kama. Pinaupo ako nito habang wala pa ring humpay ang aming halikan. Nakaupo ako sa kama habang ito ay nakatayo habang walang patid ang pagsipsip nito sa bibig ko. Pakiramdam ko natutuyuan na ako ng laway sa ginagawa nito. Maya-maya pa'y biglang natanggal sa pagkakabuhulan tuwalyang nakatakip sa ibabang parte ng katawan ni Senyorito. Gulat ako na patingin sa nakasaludo nitong armas. Namilog ang aking mga mata. Nang tingnan ko si Senyorito ay nakangiti ito sa akin. Pwede mong hawakan ang little brother ko. Hindi yan nangangagat. Sabay kuha ng kamay ko. Dahil sa curiosity, hinawakan ko to. Para itong galit na anaconda na handang manakmal. Gusto ko sanang gamitin to sa'yo, kaya lang alam kong hindi ka pa ready. Sabay tulak nito sa akin sa kama at napahiga ako. Shh, relax ka lang. Nakita mo ng little brother ko't nahawakan na din. Hayaan mong makita at madama ko din to. Namamaos na wika nito. Senyorito, umalis ka dyan. Naiihi ako. Sambit ko dito na maramdaman ko na parang may kung anong gustong lumabas sa akin. It's okay honey, ilabas mo lang yan. Ilang sandali pa'y bigla ko na imasmasan. Nakaramdam ako ng hiya na makita ko nakatingin sa akin si Senyorito na may nakakalokong ngiti. Agad ako napabangon at tarantang hinagilap ang nahubad kong kasuotan. Pagkatapos kong isuot ang mga ito'y patakbo kong tinungo ang pinto at binuksan. Nilingon ko pa sa Senyorito na marinig ko mahina itong tumatawa habang nakatingin pa rin sa akin. Soon honey, soon. Bago ako lumabas ng pinto, narinig ko pa itong nagwika. Patakbo akong bumaba ng hagdan at dumiretso sa kusina habang nararamdaman ko na nanginginig pa rin ang tuhod ko. Agad akong kumuha ng malamig na tubig at mabilis na tinungga. Marahan ko pang hinawakan ang aking mga labi dahil pakiramdam ko'y namamaga ito. Diyos ko, ano ba katangahan ang ginawa ko? Bakit hindi man lang ako umiwas? Hayst, ang tanga-tanga ko. Mahinang bulalas ko sa sarili ko na sinasabunutan pang buhok. Uy, Belinda, anong nangyayari sa'yo dyan? Masakit bang ulo mo? Napaigtad pa ako sa gulat nang biglang magsalita sa likod ko si Nanay Caridad. Nag-aalalang nakatingin to sa akin. Oo, wala po Nay, ayos lang po ako. Nakangiwi kong sagot dito. Sigurado ka ba anak? Magpahinga ka muna sa kwartos natin kung masama ang pakaramdam mo para hindi na lumalayan. Nag-aalalang wika ulit ni Nanay. Sige po Nay, salamat po, iidlip na lang po muna ako. Sagot ko dito dahil gusto ko munang mapag-isa. Lutang pa rin kasi ako. Agad akong dumiretso sa kwartos namin ni Nanay habang tulala na nakatingin sa kawalan at wala sa sariling humiga sa aking higaan. Napapikit ako ng maalala ang ginawa ni Senyorito sa akin. Aaminin ko sa sarili ko na nawala ako sa sarili ko. Ang tanga-tanga mo Belinda, baka isipin ni Senyorito na easy to get ka. Wika ko sa sarili ko habang pabaling-baling sa higaan. Inis na inis ako sa aking sarili. Diyos ko, bakit ko hinayaan ang bagay na yon? Ano bang nangyari sa akin? Ano na lang ang iniisip ni Senyorito ngayon? Parang gusto kong ihampas ang ulo ko sa pader sa sobrang inis. Kailangan ko na sigurong iwasan sa Senyorito. Baka kung ano pang mangyari sa akin kapag hahayaan ko mapalapit dito. Lumipas pang ilang araw, pilit kong kinakalimutan ang nangyari sa amin ni Senyorito. Iniisip ko na lang na panaginip lang ang lahat ng yun. Sino ba naman ako para patulan nito? Sabi nga ni Jama, maraming babae sa Senyorito. Baka naman napagdiskitahan lang ako nito. Iniiwasan ko na makita pa sa Senyorito. Nahihiya kasi ako at isa pa, baka ano naman ang katangahan ng gagawin ko. Isang titig lang kasi nito, nanginginig ng tuhod ko. Buti na lang din at hindi na ako nautusan pa na maglinis sa kwarto. Kasi kung mangyayari yun, naku, yari na. Ayaw ko nang mangyari ulit ang nangyari na.
Pero hindi patuloy pa rin gumugulo sa isip kong lahat. Laging lumilitaw sa panaginip ko mga ginawa ni Senyorito sa akin. Aaminin ko na talagang nasarapan ako. Grabe, walang katulad na sarap ang pinaranas ito sa akin at pakaramdam ko'y hinahanap-hanap ito ng aking katawan. Hindi ako makapag-focus sa aking mga gawain sa mansyon at pag-aaral. Bigla na lang ako napapatulala. Katulad ngayon, kanina pa pala ako kinakausap ni Gemma. Kung hindi pa ako kinalabit nito, hindi ko pa siya mapapansin. Uy, Best! Ano nangyari sa'yo? Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Kaya pala hindi ka sumasagot, tulala ka na naman. Nagtatakang wika ni Gemma. Galing kami school at kabababa lang namin sa tricycle. Kasabay pa rin namin si Aljon at Fernan. Ha? Pasensya ka na, Best. May iniisip lang ako. Natatarantang sagot ko dito. Ikaw, Best, ha? Ilang araw na kitang napapansin. Lagi kang wala sa sarili mo. May nililihim ka ba sa amin? Tanong ni Gemma. Naku, wala, Best. Ikaw ba naman? Alam mo namang best friend tayo. Walang lihiman. At kumiti ako ng pilit dito. Napanguso lang si Gemma dahil sa sinabi ko, parang hindi to kumbinsido. Gemma, my love, hayaan mo na si Belinda. Baka naman meron lang gumugol sa kanyang isipan. Tayo na lang ang mag-uusap. Wika ni Fernan sabay pakit kay Gemma. Iyak! Hindi kita feel kausap, Fernan. Kaya tsupi ka na muna. Inis na wika ni Gemma. Humalakak lang si Fernan na parang wala lang ditong sinabi ni Gemma. Sa bagay, sanay na di siguro to sa ugali ni Gemma kasi magkababatang mga to. Inirapan naman ito ni Gemma at kumapit sa braso ko sabay bulong sa akin. Sure ka, Best, ha? Baka mamaya may nililihim ka na sa akin. Magtatampo ako sa'yo. Best friend kaya tayo kaya dapat lang na open tayo sa isa't isa. Wika nito. Nako, Best, wala lang talaga. At saka wala naman akong dapat na ilihim, no? Lagi kaya tayong magkasama kaya imposibleng may mga bagay pa na dapat kong ilihim sa'yo. Sa talas ba naman ang radar mo? Imposible na may makakalusot sa chika sa'yo. Nakangiti kong wika dito. Patuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating malapit sa mansyon. Agad na nagpaalam si Gemma sa akin. Hindi naman kasi ito full-time nakatulong ng mansyon. Kapag weekend lang ito pumupunta ng mansyon or kapag walang pasok sa school para tumulong sa mga gawain. Minsan naman kapag nababagot ito sa bahay nila, bigla na lang sumusulpot sa mansyon para tulungan ako. Kinagabihan, napabangon ako sa aking higaan nang may marinig na mahinang pagkatok sa pinto. Tiningnan ko muna si nanay na noon ay himbing na himbing sa pagtulog. Nang sipating kong orasan ay pasado 11:00 na ng gabi. Kahit nagtataka ay bumangon ako sa aking higaan upang alamin kung sinong nasa labas at ano ang kailangan nito. Baka kasi magising si nanay sa ingay ng katok at mantala pang tulog nito. Nakakaawa naman, alam kong pagod ito sa maghapong trabaho. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa pinto at marahang binuksan. Nagulat ako nang makita ko si Senyorito na nakatayo sa labas ng pinto. Wala itong damit na pang itaas at agad akong hinawakan sa kamay. Marahan ako nitong hinila palabas ng kwarto. Ito na din na nagsara ng pinto ng kwarto namin. Senyorito, bakit po? May iutos pa po ba kayo? May hinang tanong ko dito. Nagtataka ako kung ano ang kailangan nito. 10 oras na kasi ng gabi. Imposible naman na may ipapagawa pa to sa amin. Let's go to my room, honey. I need you. I want you. Pabulong na sagot nito sa akin habang hawak ako sa mga kamay. Naamoy ko pang alak sa hininga nito. Nakainom ito at marahil ay may iutos sa akin. Natsyempohan lang siguro na itong kwarto nakatok nito para mangutos. Antok na po ako, Senyorito. Pwede po bang bukas na lang kung may iutos po kayo? Mahinang wika ko dito habang marahang inihilang kamay kong hawak nito. Hindi ito bumitiw sa pagkakahawak sa aking kamay. Ngumiti ito sa akin at hinila ko. Mabilis sa mga hakbang nito kaya naman halos makaladkad ako. Maya-maya pa'y nakarating kami sa kwarto nito. Nang makapasok kami ay agad sinara ang pinto at nilak. Kinakabahan ako nakatingin dito habang hindi alam kung anong gagawin. May matamis na ngiti nakaukit sa labi nito. Take off your clothes. Pautos na sabi nito sa akin habang hinahagod ako ng tingin. Po, naku po. Para nalunok ko ng aking mga dila sa mga sandaling yun. Napayakap pa ako sa akin sarili. Lalong nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na naguhubad ng pajama niya sa Senyorito. Napamulagat ako na lumapit sa akin.
Agad sumabog sa bukong katawan ng kakaibang sensasyon na maglapat ang aming mga labi. Walang pag-aalinlangan tinugon ko to. Kahit na nakaramdam ako ng matinding kaba ay pilit kong winawaksi ito. Bahagya naman itong natigilan nang maramdaman ang aking pagpapaubaya at maya-maya lang ay naramdaman ko na lalo itong naging mapusok. Wala na akong naramdaman na hiya. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Parang may gustong abutin ang aking katawan na hindi ko maintindihan. Patuloy sa ginagawa niya sa senyorito. Halos tumirik ang aking mga mata sa luwalhati na nadarama. Walang ano-ano'y naramdaman ko na may lumabas sa akin. Halos manginig ang bukong katawan. Patuloy na sa pagulo sa senyorito at ilang sandali pa'y naramdaman ko na may kawanong katas na sumabog sa aking sinapupunan. Pareho kaming pawisan at hinihingal. Walang ni isa man na nagsalita sa amin pagkatapos ng mainit na tagpo. Ilang sandali pa'y narinig ko na bahagya ng naghihilik si senyorito. Nakatulog na to. Unti-unti akong gumalaw upang bumangon. Bahagya ako napangiwi nang maramdaman ko ang pagsigid ng sakit sa aking katawan, lalo na sa aking pagkababae. Pinilit kong bumangon at paika-ika naglakad upang hagilapin ang aking damit. Agad ko tong sinuot at lumapit kay senyorito na noon ay payapang natutulog. Napakagwapo talaga nito. Hindi na ako nagtataka pa kung bakit nabihag nitong aking puso. Nang magsawa ko sa kakatitig sa gwapong mukha ni senyorito ay dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Kahit masakit ang aking pagkababae ay pinilit ko maglakad ng maayos. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kwarto namin ni Nanay Marta. Sobrang tahimik na ng buong mansyon. Kaya naman panatag ang aking loob na walang makakakita sa akin. Tsak na malaking iskandalo kapag may ibang makakaalam sa nangyari sa amin ng amo ko. Pagdating sa kwarto ay agad ako nahiga sa aking higaan. Buti na lang tulog na tulog si Nanay Caridad. Hindi nito namalayan ang aking pag-alis kanina. Pagod kasi ito sa trabaho kaya tsak na umaga na ang gising nito. Agad na tumulong aking luha. Ngayon lang pumasok sa isipan ko na naisuko ko ng aking virginity. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin. Hindi ko alam kung anong meron sa amin ni senyorito pagkatapos ng lahat. Nakuha na nitong aking pagkababae. Nag-aalala din ako na baka malaman ito ni Nanay. Tsak na madidismaya to sa akin. Ilang beses kasi ako nitong pinapangaralan na dapat ay ingatan ko ang aking sarili, ang aking pagkababae, lalo na alam nito nakakaiba ko sa lahat. Nalapitin ako ng mga lalaki dahil sa angkin ko daw na ganda. Pinikit ko ang aking mga mata at pilit alisin sa isipan ng mga alalahanin para makatulog. Bahala na, pero mahal ko na si senyorito. Sa murang edad ko'y alam ko na sa sarili kong mahal ko na to. Hindi naman siguro ako nito pababayaan kung sakaling magbungang nangyari sa amin. Papanugutan naman siguro ako nito. Alam naman ito na minor pa lang ako. Nagising ako kinaumagahan na sobrang sama ng pakaramdam. Pakiramdam ko, tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Hindi ako makabangon sa sobrang sakit ng buo kong katawan. Hindi ko din halos maigalaw ang aking balakang. Pakiramdam ko'y may sugat ako sa aking pagkababae. Pati ulo ko'y parang binibiyak. Nang tinan ko ang orasan ay nagulat ako dahil 8:00 na pala ng umaga. Nang lingunin ko ang higaan ni Nanay ay bakante na ito. Babangon na sana ako sa aking higaan nang bigla ko napangiwi sa sakit at dagdagan pa ang pakiramdam ko na umiikot ang buong paligid. Nahihilo ako. Agad ako napabalik sa aking higaan at nagtalukbong ng kumot dahil nilalamig talaga ako. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng aking kwarto at nakita kong pumasok si Nanay Caridad. Nagulat pa ito na makita ko nakatalukbong ng kumot. "Anak, anong nangyari? Masama ba ang pakaramdam mo?" Tanong nito habang lumapit sa akin at dinamang aking noo. "Diyos ko, Belinda, ang taas na lagnat mo!" Natatarantang wika ni Nanay. Nanay, ang lamig po." Wika ko dito habang nanginginig ang boses. "Ano ba kasing ginawa mong bata ka? Maayos ka pa naman kahapon na. Sandalit kukuha ako ng pagkain para makainom ka ng gamot." Natatarantang wika ni Nanay. Tumango lang ako dito at mabilis na umalis si Nanay. Nang mapag-isa sa kwarto ay agad ako nag-alala sa nangyari kagabi. Bahagyan tumulong luha sa aking mga mata. Kahit na magsisi ako, alam kong wala na rin kwenta dahil nangyari na lahat. Marupok ako. Binigay ko ang sarili ko sa lalaking walang kasiguraduhan kung may pagtingin ba sa akin. Paano kung katawan ko lang ang habol niya?
Diyos ko, ano nang mangyayari sa akin ngayon? Paano kung mabuntis ako? Hindi ko naman boyfriend sa senyorito pero bakit ginawa namin yun? Usal ko sa sarili ko. Ilang sandali pa'y bumalik na si Nanay Caridad. May dala itong pagkain para sa akin kahit wala akong ganang kumain ay pinilit kong aking sarili kong kumain para makainom ng gamot at gumaling na. Ayaw ko rin na mag-alala ng ganito si Nanay Caridad. Hindi ako dapat magkasakit ng matagal. Ayaw ko ding malaman nila Nanay ang nangyari sa amin ni Senyorito kagabi. Ayaw ko ma-disappoint sa akin si Nanay. At alam ko magiging usap-usapan ako ng mga marites dito sa mansyon at sa buong hasyenda. Kailangang hindi na maulit ang nangyari. Kung kinakailangang iwasan ko si Senyorito, gagawin ko. Wala kaming relasyon para magtalik. Hindi dapat nangyari ang lahat. Ang tanga-tanga ko. O anak, magpahinga ka na muna ha. Sabihin ko na lang sa mayordoma na may sakit ka kaya hindi ka muna makakapagtrabaho. Wika ni Nanay. Salamat po, Nay. Pilitang itinawika ko dito. Agad naman na tumango si Nanay at lumabas na ng kwarto. Nang makaalis si Nanay ay pinilit ko matulog. Kailangan ko magpagaling kaagad. Walang sino man ang dapat ang makaalam sa nangyari sa amin ni Senyorito. Tsak na malaking iskandalo kapag mabulgar ang katangahang ginawa namin. Anong mangyayari ngayong naibigay na ni Belinda ang sarili kay Arthur? Paano kung magbungang kapusukang ginawa nila? Panagutan kaya siya ng binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.